sa kanilang mga kamay natapos ang hindi mabilang na mga buhay. Minsan, napapaisip ako mga katinagalog ko, ano nga kaya ang tumatakbo sa utak ng isang tao? Papaano kaya nilang kumuha ng buhay ng iba? Ito naman ang sagot ng mga tinagurian na mga pinakamasamang tao na nabuhay sa mundo nang sila ay tanungin kung bakit nagawa nila ang mga bagay na ito. Si Ted Bundy, ipinanganak bilang si Theodore Robert Bundy sa bansa ng Amerika. Ang pamamaraan nito ay gagawan niya ng hindi maganda ang puri ng kanyang mga biktima. Saka naman kukunin niya ang buhay nila. Nang tanungin ito kung ano naman ang masasabi mo sa tindi at karimari-marim na ginawa mo, ito naman ang sinabi niya na dahilan. Hindi ko pa nahaharang ang nakaraan. Hindi ko ipagpapalit ang pagkatao ko ngayon o ang mga nagawa ko o mga taong kakilala ko sa kahit na ano sa mundong ito. Talaga naman na iniisip ko pa rin, paminsan mas gusto ko na lang na manahimik sa kasariwain. Gusto ko lang kumitil ng buhay. Gusto kong kumuha ng buhay. Gusto ko na ako ang maging amo ng buhay at ng kamatayan. Inamin ni Ted Bundy na 36 na mga kababaihan ang kanyang kinuha ang buhay. Ngunit ayon sa mga bagong lumabas na ebidensya, mahigit pa pala sa 100 ang biktima niya. Parusang kamatayan ang iginawad sa kanya na isa katuparan naman ito ng ika-24 ng January taong 1989. Ito ay sa pamamagitan ng silya elektrika. Si Charles Manson, ipinanganak bilang si Charles Miles Manson ng ika-12 ng Nobyembre ng taong 1934. Ito ay sa Cincinnati sa Ohio. Ito ay nakilala dahil sa pagiging leader nito ng malaking kulto na siya namang nag-orkestra ng mga brutal na pagkuha ng mga buhay. Isa sa kanilang biktima ay ang 8 buwang nagdadalang tao na si Sharon Tate. Nang tanongin ito kung ano ang nasa isip niya at ginawa niya ang ganitong klase ng kasalanan, ito naman ang kanyang kasagutan. Naipasok ako sa institusyon ng mga wala sa katinuan sa loob ng 15 taon dahil lang sa pagpigil ko na putulin ang mga walang kalaban-labang mga puno. Sinusubukan kong ayusin ang uri ng pamumuhay ng mga taong ayaw na magbago. Ngunit magbabago sila dahil ang ihip ng malamig na hangin ay naririto na. Magbabago ka kung hindi ay walang matitirang buhay dito sa planetang Earth. Ang bilang ng buhay na kinuha nitong si Charles Manson at ng kanyang kulto ay umabot sa 35. Nahatulan ito ng parusang bitay, ngunit bumaba ito sa panghabang buhay na pagkakabilanggo. Pumanaw si Charles Manson dahil sa cardiac arrest at respiratory failure ng ika-19 ng Nobyembre ng taong 2017 sa edad nito na 83 taong gulang. Si Zodiac Killer, walang nakakikilala sa taong ito. Ang tanging iniiwan niya ay mga sulat at bilang ng biktima. Sa loob lamang ng 1 taon nito na pamamayagpag at pagbibigay ng takot sa madla, 35 buhay ang kumpirmado na kinuha nito. Nang tanungin ito sa pamamagitan ng publiko kung bakit ginagawa niya ito, ito naman ang sagot na ipinadala niya ukol sa motibo niya. Gustong gusto ko na kumuha ng buhay ng tao dahil talaga naman na masaya ito. Mas masaya pa ito kung ikukumpara sa pagkuha ng buhay ng hayop na mailap sa kagubatan. Dahil ang tao ay ang pinakadelikadong hayop sa lahat, bigla na lamang na tumigil itong si Zodiac sa pagkuha ng buhay. Tila ba nagsawa na lang siya sa masamang ginawa niya. Si Jeffrey Dahmer, ipinanganak bilang si Jeffrey Lionel Dahmer ng ika-21 ng Mayo ng taong 1960 sa Milwaukee sa bansa ng Amerika. Sa amo ng kanyang muka, tila ba ito ay hindi naman gagawa ng masama. Sa loob ng 13 taon, umabot sa 17 mga binatilyo at kalalakihan ang nadali nito. Nang tanongin ito kung ano ang kanyang nararamdaman, ito naman ang kanyang tinuran. Nagagalit ako sa ibang tao na sa tingin nila ay
may karapatan sila na ibunto ng sisi sa nangyari sa aking mga magulang. Mali yun. Walang sino man ang may karapatan na sisihin sila dahil talaga namang inosente sila. Wala silang alam sa ginawa ko, kaya naman talagang nagagalit ako. Nahatulan si Jeffrey ng habang buhay na pagkakabilanggo, ngunit hindi nagtagal ay kinuha ng isa sa kanyang kasama sa loob ng piitan ang kanyang buhay. Si Eileen Wuornos. Ipinanganak bilang si Eileen Carol Wuornos sa Mississippi sa bansa ng Amerika. Sa loob ng isang taon, higit sa 10 ang kanyang biktima. 7 naman ang inamin niya. Lahat sila ay kalalakihan. Nang tanungin ito kung ano ang kanyang nararamdaman tungkol sa mga buhay na kinuha niya, ito naman ang naging sagot niya. Kinuha ko ang buhay ng mga lalaking iyon. Pinag-umitan ko sila. Habang ginagawa ko iyon ay mas malamig pa sa yelo ang puso ko at gagawin ko muli ito. Dapat ako ay hindi nabuhayin dahil muli kukuha ako ng buhay. Mayroong matinding puot na gumagapang sa aking sistema. Taong 1992 nahatulan ito ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagtusok sa kanya ng karayom. Naisakatuparan ito ng ika-9 ng Oktubre ng taong 2002 sa piitan sa Florida. Si Richard Ramirez. Ipinanganak bilang si Ricardo Richard Leyva Munoz Ramirez sa El Paso sa Texas sa bansa ng Amerika. Binansagan ito bilang ang Night Stalker dahil na rin sa mga karimari-marim nito na pagkuha ng buhay. 13 ang naging biktima nito at nang tanungin ito kung ano ang nararamdaman niya sa mga ginawa niya sa walang kalaban-laban niya na mga biktima, ito naman ang isinagot niya. Lahat tayo ay may kapangyarihan upang kumuha ng buhay. Pero karamihan sa mga tao ay takot na gamitin ang kapangyarihang ito. Ang iilan naman na hindi natatakot ay may kontrol sa mismong buhay. Pinatawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan sana ng gas chamber itong si Ramirez. Ngunit nasawi ito ng ika-7 ng June ng taong 2013 dahil sa komplikasyon ng cancer. Ito ay sa edad niya na 53 taong gulang. Si Jane Topan. Ipinanganak bilang si Jane Topan ng ika-31 ng Marso ng taong 1854. Ito ay sa Boston sa bansa ng Amerika. Sa loob ng 6 na mga taon nito na pagsisilbi bilang isang nurse, inamin nito na umabot sa 31 buhay ng mismong mga pasyente niya ang kinuha niya. Ngunit ayon sa tala na malamang mas marami pa itong hindi naitala na naging biktima. Nang tanungin ito kung ano ang nagtulak sa kanya upang kunin niya ang buhay ng mga walang kalaban-laban niya na biktima, ito naman ang matipid na sagot niya. Ito ay ang aking pinaka-ambisyon, ang kumuha ng maraming mga buhay, mas marami pang walang kalaban-laban na mga buhay, mas marami pa kaysa sa mga kalalakihan o kababaihan na nabuhay sa kasaysayan. Mga katinagalog ko, ano pong masasabi ninyo sa mga taong nasa listahan natin sa araw na ito? Ipinanganak kaya sila na masama o biktima lang sila ng pagkakataon? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamagandang sagot po ay mananalo pa rin ng 100 GCash load. Maraming salamat po mga katinagalog ko sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.